Meron akong boyfriend at mahal na mahal ko siya. One time nagulat ako na hindi na siya nagpaparamdam sa akin. Kaya hinanap ko siya. Nagulat na lang ako na nakita ko siyang may kasamang iba. Siguro tanga lang yung makakapagsabi na hindi niya karelasyon yung kasama niya. Sobrang saya nilang dalawa. At sa sobrang sakit hindi ako makagalaw. Napaiyak na lang ako. Paglingon ko na wala na siya sa paningin ko. Hinanap ko sila sa labas. At nang makita ko ulit sila at nung papunta sila sa direction ko hindi na naman ako makagalaw. Sa sobrang saya nila hindi na rin nila ako napansin. Nabunggo pa ako ng ex ko sa balikat ko pero hindi niya pa rin ako nakita. Kaya nag-decide ako na tigilan na siya. Kahit sobrang sakit, nagpakalayo-layo na ako sa kanya. Bumalik ako ng probinsya nang hindi ko alam na buntis pala ako that time. But since then, wala na kaming communication. At nitong January lang, nagkausap kami sa chat. Nagkamustahan, nagbiruan, hanggang sa umabot sa magkita daw kami pagbalik ko. And that time, month of May, nagkita kami. Akala ko wala na akong feeling sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, okay lang naman siguro. Ang kaso, nung magkita kami, sobrang saya ko. Namiss ko pala siya at hindi ko akalain na mahal ko pa rin pala siya. At walang nagbago sa nararamdaman ko. Hanggang sa hinatid niya na ako sa bahay at na-meet niya na rin yung anak ko. Hindi ko napansin na nakatitig sa amin ng mama ko. And then, nung nakauwi na yung ex ko, kinausap ako ni mama. Tinanong niya ako at bakit daw magkamukha yung ex ko pati yung baby ko. At dahil doon inamin ko na kay mama na siya yung ama ng anak ko. And then eto na, nung nag-chat ulit yung ex ko, na bakit daw ako biglang nawala. Ang sabi niya, mahal na mahal niya pa rin ako. Sabi niya, hindi na niya ako hahayaang mawala pa ulit. At handa siyang magpakaama para sa anak ko. That time, hindi ko pa inaamin sa kanya na anak niya talaga yon. Hanggang sa dumalas na rin yung pagbisita niya sa akin. And one time, kinausap niya ako ng harap-harapan. Nagtataka daw siya, bakit daw iba yung nararamdaman niya pagkasama niya yung anak ko. Hindi daw siya mapakali pag hindi niya nakikita. And I guess, yun na yung sinasabing lukso ng dugo. So inamin ko na, kasi wala na kailangan ko na talagang aminin sa kanya. Sobrang saya namin pareho. Umaasa ako na mabubuo na kami bilang isang pamilya. Until one day, may nakita ako sa Facebook niya. May nag-comment na parang girlfriend niya. Kaya tinanong ko kung sino yon. At naloka ako nung sinabi niya sa akin na girlfriend daw niya yon for 6 years. Grabe, nagulat talaga ako. And at the same time, nalungkot para sa aming mag-ina. Tinanong ko yung ex ko at sinabi niyang lahat daw ng sinabi ng babae ay totoo. Sobrang sakit. And this time, tinanong ko na siya kung papaano kami. At bakit niya sinabing mahal niya ako. Ang sagot niya, iba daw talaga yung pakiramdam niya. Kaya daw niya yun nasabi sa akin. Para ipakilala ko ang bata sa kanya. Hindi niya daw talaga ako mahal. At nasabi niya lang daw yun para hindi ko ilayo ang bata sa kanya. Alam kong mali ang umasa, pero talagang mahal na mahal ko pa rin siya. Pero hindi niya daw kayang iwan ang girlfriend niya. Nalilito pa rin ako sa kinikilos niya kasi until now ay dinadalaw niya pa rin ang anak ko. At sobrang sweet niya pa rin sa akin. Para na kaming mag-asawa. Ang mali lang, may girlfriend siya. Hindi ko alam kung pinaglalaroan niya ba ako. And then nung nalaman niyang may nanliligaw sa akin, inaway niya ako. Sobrang laki ng galit niya. Hindi ko naman gusto yung nanliligaw, pero nagtataka ako bakit siya nagagalit. Samantalang may girlfriend naman siya at sinabi niya rin na hindi niya ako mahal. Sobrang gulong-gulo ko, Mami Len. I really need an advice. At hindi ko rin alam kung hanggang kailan ko puputulin ang katangahan ko. From our letter sender, Daisy rin ng San Pedro, Laguna. Iuntog mo yung ulo mo sa pader para masira yung matibay na helmet na suot mo. Selfish yung guy na yan at huwag mong hayaang masaktan ka ulit. Nakabangon ka na nga, nagpakadapa ka pa ulit? Partida pa ha, same scenario. Hayaan mo magpakaama siya sa anak nyo pero huwag mong hahayaang saktan niya ulit yung damdamin mo. At eto naman yung real talk advice ng Mami Len mo. Huwag mong antayin na mabuntis ka ulit at magkaroon ng sakit ng ulo. Minsan alam naman nating mali pero pinipilit nating itama ang mali. Marami ka pang magagawa para sa ikagaganda ng buhay mo. Huwag mong gawin tanga ang sarili mo. Madalas nagiging tanga tayo kasi yun ang madalas na pinipili natin. Mag-move on ka na. At ang kailangan mong matutunan ay acceptance. Kailangan mong tanggapin na wala na kayo. Nalilito ka right now kasi alam kong mas matimbang ang puso mo kesa dyan sa utak mo. Moving on is a process. Di yan agad-agad nawawala. It takes time and effort. Pero ikaw pa rin yung magdi-decide. Resetahan na lang kita. Bumili ka ng untog mo doon tablet, 2,000 mg, 3 times a day at kailangan may kain.